Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen, magandang gabi po. Parang lamig na lamig tayo na po. Salamat po sa Panginoon, doon po sa ating mga memory verses at doon po sa ating mga katotoo. So, wala yata nagpasalamat tungkol doon sa ating anong Sunday. Thanksgiving. So, we thank the Lord because binigyan po tayo ng pagkakataon. Ako man ay yung nakasama, pero nakita naman po natin sa mga pictures na tayo po ay ginamit muli ng Panginoon para po mag-share ng gospel or makapagbigay din po ng tracts. Although limited lang yung place doon po sa ating pinuntahan. So, ilang tahanan, ilang mga kaluluwa, but still, we thank the Lord for the opportunity at pinagkaluban din po tayo ng Panginoon ng hindi gasinong mainit. Pero mainit ba, sister? Mainit? Anong pahapon sa kauminit? Kaya nga. Oo nga. So, ibig sabihin, marami pa sanang mapupuntahan kung hindi lang uminit. Oo nga po eh. Just the time. Parang before 2 o'clock start Ayun. So, yun po, So, salamat po sa Panginoon. Halos lahat ay mga kabataan ang ginamit po ng Panginoon para magbigay ng mga tracts at mag-share po ng gospel of salvation. So, we thank the Lord for that. At nawa po ay ito pong mga nasyaran ay bien. Binigyan ng tinapay. Kaya nga, nakakatuwa nga po. So yun, pag-pray po natin, ito pong mga nasyaran. So nakapost naman po doon sa ating GC at ibakit na lang po natin para ipanalangin po sa Panginoon. So salamat po sa Panginoon at ngayon po ay dadako tayo sa ating exhortation, mga kapatid. At samahan niyo po ako muli. Actually, second part na po natin dito sa ating passage from 1 Chronicles chapter 28, verse 9. First Chronicles o unang Kronika. Yan. So, kung matatandaan niyo po, ang First Chronicles ay madalas hong hindi binabasa. Kumbaga, siniskip ng mga bumabasa. Kasi they thought na repetition itong First Chronicles ng Samuel and Kings. But actually, doon po sa aming pag-aaral sa Masteral po, so, meron pong different approach or merong different theme ito pong Chronicles. Kaya hindi po siya inulit. Yan. So, kumbaga akala natin inulit lang itong First Chronicles. Okay? So, verse 9, chapter 28 of First Chronicles. And you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek Him, He will be found by you, but if you forsake Him, He will cast you off forever. Purihin po ang Panginoon. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon muli na kami po ay makarinig ng inyong pong salita. Salamat o Diyos sa iyo pong patuloy na pagpapala sa buhay po ng bawat isa. And patuloy kaming humihingi ng tawad sa aming pong mga pagkakasala at sa aming pong pakikinig ng inyong pong salita ay patuloy po namin ibigay ang buong atensyon po namin. And bilang paglalapat po namin sa aming mga buhay ay ang aming pong kahandaan po na sumunod po dito, Panginoon. Ang Santong Espiritu, ang siyang patuloy na magbigay po ng kaliwanagan sa aming pong mga isip, sa aming pong mga puso, sa pakikinig ng inyong pong salita. At ang inyong pong lingkod na gagamitin bilang tagapaghayag ay itago niyo po lamang sa likod ng inyong pong kabanalan, O Diyos. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay. So, ang tema po natin, wala po tayong PowerPoint, So, ang tema po natin is a father's advice for a faithful service. So, related po ito doon sa nakaraan po nating paggunita yan, sa isang ama. So, si Haring David, sa panahon pong ito ay
siya ho ay bababa na sa kanyang pagkahari. So actually sila ho ay 40 years. Ano po? So si Haring David, si Haring Solomon po ay kapwa namuno sa Israel sa loob po ng 40 taon. So si Haring David ay pababa na po siya sa panahon pong ito. At si Haring Solomon na po ang susunod sa kanya, na magiging hari po ng Israel. And dito po natin makikita sa 1 Chronicles 28, yun pong mga advices, mga habilin ni Haring David, kung sino ang Diyos sa kanyang buhay, kung ano ang pinatunayan ng Panginoon sa kanyang buhay. That's why nakaabot po siya ng ganung kahaba na pamumuno, 40 years. So marami pong pinagdaanan si Haring David at kanya din po itong isinaysay kay Solomon, kanya pong anak na susunod na hari o maging susunod po na hari. So we studied last time, so 3 weeks ago, to be exact. So the first point here is to know God more personally and experientially. So what is the key? Ano ba ang kumbaga susi sa isang matapat na paglilingkod sa Diyos? Ayon po sa payo ni Haring David sa kanyang anak na si Haring Solomon. So ang unang-una po nating makikita is ang kilalanin po natin ang Panginoon o mas palalimin po natin ang ating pagkakilala sa Diyos ng personal at ayon sa ating karanasan. So personal and experiential knowledge of God. So sabi po kasi dito sa ating talata, so tingnan po natin muli, and you, Solomon, my son, know the God of your father. So, know. So, we know that ito pong salitang knowing ay hindi lang po yan tungkol sa information. So, it's not only about knowing God ayon sa testimony ng iba o testimonya ng mga ninuno nila. Kundi ito ay isang personal na pagkakilala sa Diyos. Ayon po sa pinagdaanan ni Haring David, so a personal encounter with God bilang hari. So nakita po natin sa aklat ng mga awit. So yun pong mga experiences po ni Haring David na kung saan siya ho ay nandoon sa panahon ng panganib, nandoon sa panahon ng kalungkutan, naroon po sa panahon ng kasiglahan sa kanyang espiritu bilang anak ng Diyos. Kaya nandun yung kanyang joy, sa pagpupuri niya sa Panginoon. So different, kumbaga emotions na makikita ho natin but same purpose. And that is to worship God and to glorify God. So yun po yung makikita natin sa awit. So first is to know God more personally and experientially by spending more time to pray, to worship, and to ask advice in tough situations. So makikita natin yung dependence ni Haring David sa Panginoon, sa kanyang mga panalangin, bagamat doon sa pambungad, makikita natin yung kanyang frustration, yung kanyang pagtatanong sa Diyos, but later on, nandun pa rin yung kanyang recommitment, yung muli niyang pagtatalaga ng kanyang buhay sa Panginoon. Next, by trusting God for who He is and what He can do. Pagtiwalaan ang Diyos, kung sino siya at kung ano ang kanyang kayang gawin. So, based on the character of God, so we know that God can do all things. Amen po ba? So, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, even things which are impossible. So, yung tila bagay imposible sa atin ay mangyayari po sa ating Panginoon. So, kagaya po nung nangyari kay Haring David, nung hinarap po niya si Goliath, na kung saan sinabi niya na ang labang ito ay laban ng Panginoon, kaya siya ang nagtagumpay. And by recognizing God's judgment, so kinikilala niya ang hatol ng Panginoon. So yung tinatawag po nating justice of God. So when it comes doon sa kanyang buhay, binibigyan siya lagi ng opportunity to do na pabor sa kanya. Katulad ng kanyang encounter kay Saul twice sa kuweba. So, lagi siyang may pagkakataon na tapusin na yung buhay ni Saul. Pero ano sabi niya? Huwag nating hawakan or huwag nating, sabi niya, do not stretch my hand against the Lord's anointed.
So, wag nating saktan o anuhin man kung sino ang inanoint ng Diyos para maging hari. And by praising God for His abundant goodness. So, yung palagian niyang pagpupuri sa Diyos sa kanyang kabutihan na kung saan ay sagana. Sa kanyang saganang kabutihan. So, makikita natin yan sa mga salmo po ni Haring David. So, that is number 1, and we move on to number 2. So, in verse 9, makikita po ulit natin dito po sa talata. Ano po sabi dito muli? And you, Solomon, my son, know the God of your father. So, aside of knowing God, personally and experientially, serve Him with a whole heart and with a willing mind, for the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. Kaya ang ikalawa po natin dito, mga kapatid, aside of knowing God in a personal and experiential kind of knowledge, so ang ikalawa po natin is serving God more wholeheartedly, or a wholehearted service. So when we say service, it demands, So halimbawa, tayo ho ay empleyado. So ano yung demand doon sa ating work? It requires much ng ating sarili. Yung ating oras, yung ating lakas, yung ating kaalaman, di ba? Yung ating kumbaga napag-aralan based doon sa ating trabaho, di ba? So, nire-require ito doon sa ating work. And it's the same as sa ministry, sa work ng Panginoon. So, ganun din po yung requirement. It demands our time. It demands our talent, sabi dito. So, dinidemand ho ng work na ito, yung ating panahon, yung ating kakayanan, at yung ating kayamanan, o yung mga possessions na meron tayo, ay we are ready na atin po itong i-offer para po sa ating Panginoon. Kasi sabi po dyan, serve Him with a whole heart. Yan. So, paano natin matatawag na hearty? Kumbaga, ayon sa pusong paglilingkod. So, hindi ho ibig sabihin na puso ho ang pinag-uusapan. Hindi ibig sabihin na tunay tayo naglilingkod sa Diyos na kung saan binibigyan lang po natin ng allotted time or allotted, kumbaga, ng ating buhay ang Diyos. Allotted time, let's say Sunday, allotted time every Sunday morning, pag dating sa hapon, hindi na sa Panginoon ang ating atensyon. O di kaya sa linggo ng gabi, hindi na ang Panginoon ang focus natin. Di ba? Samantalang Monday to Saturday, so we are blessed by God to, sabi nga, gawin po natin yung ating trabaho o yung ating kabalahan. So again, to serve more or to serve God more wholeheartedly. So the prerequisite, brothers and sisters, is yung ating pong first point. So, which means, kailangan nandun yung ating personal relationship sa Panginoon. And personally, naranasan natin yung buhay kasama ang Panginoon. So that's the prerequisite upang makapaglingkod po tayo ng buong puso sa Panginoon. Kaya, serving God begins with a personal and experiential knowledge of who God really is. Kung sino ba talaga ang Panginoon sa buhay mo, ang requirement upang ikaw ay makapaglingkod ng buong puso ay isang personal and experiential knowledge. And the preceding truth, as what I said, it serves as the prerequisite, and this service demands much of our time, talents, and treasures. So, kumusta yung ating oras? Kumusta yung ating mga talento? Kumusta yung ating mga kayamanan or possessions? Baka masyado hong mahigpit ang ating pagkapit o paghawak, at hindi ho natin na ibibigay sa Panginoon ang ating oras. Pigil ho natin ibigay ang oras na dapat ay sa Panginoon. O pigil natin ibigay yung kakayanan na dapat ay sa Panginoon muna natin na i-offer. O di kaya yung mga kayamanan, yung mga blessings ng Panginoon, sa halip na ibigay natin sa Panginoon, i-offer po natin kung saan-saan po natin ginagasta, kung saan-saan po natin
ibinibili. Ano? Amen po ba? So ito po yung sukat nung tinatawag nating wholehearted. Kagaya po ni Haring David, bilang payo po niya kay Solomon. So, paano po natin maisasagawa? So, meron lang po tayong dalawang punto ho dito. So, subpoint po nung ating number 2. So, meron po tayong, kumbaga, dapat isagawa bilang pagpapakita ng ating buong pusong paglilingkod sa Diyos. So, ang una ho dito mga kapatid, number 1, is by keeping our emotions right over sin. So, in what sense po natin maiko-connect yung emosyon, yung ating emosyon sa paglilingkod? Sapagkat, kung tama ho ang ating emosyon towards sin and towards holiness, so, magiging smooth yung ating paglilingkod sa Diyos. Yun po yung makikita ko natin dito mga kapatid. So, keeping our emotions right over sin. So, that is elevating God's character over our feelings or over your feelings and emotions. Yan. So, hindi ho tayo emotionally driven sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya, halimbawa, for instance lang, kaya ka lang aaten kasi meron kang mabigat na problema. Kaya ka lang aaten kasi meron kang mabigat na pangangailangan. Tapos, nung sinagot na ng Panginoon, hindi ka na makita. Hindi na tayo mahagilap kung nasaan. Hindi na tayo makontak. Pero magpaparamdam pagka may kailangan. Di ba? So, nasaan yung wholehearted service? Kung ganun ang ating practice, kung ganun po yung ating gawi. So, sabi po dyan, elevating God's character over your feelings and emotions. So, kagaya po ni Haring David, kasi sa Juan nagpayo kay Haring Solomon na paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso. Yan, katulad po nung sinabi po sa Deuteronomy, kung maalala po natin, ano po ang sabi po doon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Di ba? It is the same. Okay? Kahalintulad po yan. So sabi po dyan, kailangan yung ating damdamin ay akma. Yan. Upang makapaglingkod tayo ayon sa sinasabi ho ng Biblia. Na sinasabi ho dito ang buong pusong paglilingkod. So, kagaya po ni Haring David, bakit siya nagpayo kay Solomon? Because when he was confronted, kung maalala po natin, when he was confronted by Nathan, doon sa kanyang ginawang kasalanan ho kay Bathsheba, so kasi, di ba, nagkaroon ng maraming kasalanan si Haring David dyan. Hindi lang ho siya nagkasala kay Bathsheba, nagkasala pa siya doon sa asawa. Bukod sa meron ng pag-traidor o ang tawag dito, kumbaga panluloko, so pinapatay pa niya ang asawa ni Bathsheba. Diba? So, ibig sabihin, nagkaroon na po ng chain reaction or kumbaga nagsanga-sanga na at nagsunod-sunod na po ang problema ni Haring David at ang kanyang mga kasalanan. Kaya, nung siya ay nakumpronta ni Nathan, ano po ang kanyang ginawa? He swiftly bowed on his knees and prayed. Psalm 51. Ito po yung sinabi, Psalm 51. So, he prayed and ano po ang sabi niya sa kanyang panalangin? So, the first 3 verses of Psalm 51, tingnan po natin, ang sabi po dyan, Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to your greatness of your compassion, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin, for I know my transgressions and my sin is ever before me. So, the very first thing na ginawa po ni Haring David nung siya ho ay kinumpronta sa kanyang ginawang kasalanan, siya ay agad humingi ng tawad sa Diyos
at kinilala niya ang kanyang pagkakamali sapagkat ito ho ay kalapastanganan sa Panginoon. Hindi ho basta-basta kasalanan ho ang ginawa niya. Ano po? Kasi may nawalang buhay, may nasirang pamilya. Ano? Kaya, ano sabi niya? Be gracious to me according to your loving kindness. And according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Wash me. Purge me. Ano? Kung susundan pa po natin yung Psalm 51, purge me. Create in me a clean heart. Renew a steadfast spirit with me. Restore to me the joy of your salvation. Okay? So that's why number 1, ano po makikita natin? Keeping our emotions right over sin. So dapat tama ang ating response sa kasalanan. Sapagkat kung mali ang ating pakatugon or ang ating response sa kasalanan, hindi lang ho basta wholehearted ang wholehearted service ang hindi ho natin magagawa sa Panginoon. Kahit yung paglilingkod natin mismo sa Panginoon, it would be, sabi nga, ito ho isang hypocritical na pagpapakitang tao or na paglilingkod. Ano ho? Kaya, instead of making excuses, so he prayed, he humbled himself, he repented, ano ho, sa kanyang kasalanan. Kaya, we can show our wholehearted service by prioritizing a humble heart that is quick to repent. So, ang sabi po yan, may papakita natin ang buong pusong paglilingkod kung ipaprioritize natin sa ating puso ang kababaan. Ano? So, lagi po tayong we always admit our mistakes and learn from that. Learn from those mistakes. Hindi na ho natin gagawin ulit sapagkat alam natin ito ho ay nagsisilbing balakid para sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po natin maibibigay ng buong puso ang ating paglilingkod kung meron pa ring humahadlang sa ating puso. At ito yung kasalanan. Kaya nga doon sa Hebrews chapter 12, let us lay aside everything that hinders and the sin that entangles. Amen po ba mga kapatid? Kasi lagi tayong humihiling sa Panginoon. Paglilingkod ko Panginoon, paglilingkod ko Panginoon. Tumagal na ho tayo sa ministry, sa paglilingkod natin sa Diyos. Lagi pa rin, yun pa rin ang ating kahilingan. Pero hindi ho natin, kumbaga, sa part ho natin, hindi ho natin maibigay yung dapat nating ibigay. How to respond sa ating mga pagkakamali. At ito yung nagiging balakid para tayong makapaglingkod sa Panginoon ng buong puso. Okay? Kaya, what is your first reaction when your heart is being struck by God's Word? So ngayong pinakikinggan natin ang salita ng Panginoon at sa mga nagdaang panahon na tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon at kapag tayo ho ay nasasaktan ng salita ng Panginoon, ano ho ang ating reaksyon? Yan. Sabi nga, nagmamatigas pa rin tayo. We justify our actions, pero hindi ho tayo makakapaglingkod ng tama kapag ganyan pa rin tayo. Yan ay isang indikasyon na tayo ho ay, remember what we have studied last time? Yung tinatawag po nating fleshly, Christian, or yung carnal. Carnality. Tanda pa rin ang pagiging carnal believer po natin. So that's number 1. Okay? By keeping our emotions right over sin. So, para tayo makapaglingkod ng buong puso sa Panginoon, kailangan tama yung ating emosyon. Sa pagtugon po natin sa ating mga kasalanan. Okay? Let us elevate God's character over our feelings.
Always put God, first. Bago ho yung ating mga sarili. Bago ho yung ating sentimiento. Yan. Kasi yan ho yung, most of the time, yan po yung uh, nagka-cloud ng ating isip para magawa po natin ang dapat. And number 2, by keeping our minds ready or willing to serve. So, first, wholehearted service. Okay? Sabi po ni Haring David. And then secondly, willingness of mind to serve. So, the willingness of mind. Kasi sabi po dito, and a willing mind. So, heart, sabi dito, with a whole heart, serve the Lord with a whole heart and with a willing mind. So, secondly, keeping our minds ready or willing to serve, and a willing mind has to do with aligning his thoughts, passions, and actions with God's will. So, may kanya-kanya tayong pag-iisip, may kanya-kanya tayong passion, may kanya-kanya ho tayong actions. But a willing mind is lahat ng ito ay kanyang ina-align doon sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang sinabi po dito. And it is dedicating every aspect of our lives to Him and serving Him without coercion or hypocrisy. So, yung paglilingkod natin, hindi dahil ho tayo ay kinaladkad, ng kung sino mang kumaladkad sa atin para umaten. Yan, may mga naka-experience mo niyan sa atin, siguro. So, pero ang susi sa tunay na paglilingkod, una, yung ating kaligtasan. Okay? Yun po yung number 1 po natin. And then yung pangalawa nga po is yung ating paglilingkod. Na kung saan, sinasabi mo dito, buong puso at willing na maglingkod sa Panginoon. Okay? Yan. Every time na tayo ba'y papasok sa bahay panambahan, nandun ba yung ating willingness na maglingkod sa Diyos? Hindi ho tayo dahil meron lang nagpaalala, o meron lang pumilit, o meron lang, kumbaga, kumalagkad sa atin, pumunta sa church. But we have the willing mind, willingness to go to church, to praise God, and to serve. Paglingkuran natin ang Panginoon, paglingkuran natin ang isa't isa. So, knowing that God searches all hearts, kasi ang sabi po dito, doon po sa ating talata, okay? For the Lord searches all hearts and understands every plan and thought. Yamang alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang ating mga puso. Sinasaliksik ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya wala ko tayong maikukubli sa Panginoon sa tuwing tayo humaharap sa Kanya. Lagi ho dyan, sabi nga meron po tayong ikinukubli na hindi ho lingid sa Panginoon. Kaya doon po sa ating awitin, ano po sabi? Ang lahat pong lihim, yan, ay iyong nalalaman. Di ba? Ang lahat ng ating ginagawa ay hindi lingid sa Kanya. Alam ng Panginoon ang ating mga puso. Okay? Sabi po ng 2 Corinthians 8:12, for if the readiness, sa ibang translation ang ginamit po dito ay willingness, for if the willingness is present, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. So, ang konteksto dito is about pagbibigay. At hindi kalugod-lugod sa Diyos ang pagbibigay na hindi willing. Okay? Yung hindi, kumbaga, walang cheerful giving, walang cheerfulness, walang kagalakan, kundi napilitan ka lang magbigay. So, hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. Kundi ang kalugod-lugod sa Diyos, yung bukas palad at bukal sa pusong pagbibigay. And it's the same sa paglilingkod po natin. Ganun din po mga kapatid. Kailangan nandun yung ating willingness.
Yung kagustuhan po natin talagang i-spend yung ating buhay sa gawain. Yung ating panahon sa gawain. Yung kakayanan na meron ako na bigay ng Panginoon sa akin, sa Panginoon ko lang ipapagamit. Dati, pinapalakpakan ako ng mga tao dahil sa talentong ito. Ngayon, hindi ko nahangad na ako'y palakpakan. Ang gusto ko ay bigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng talento ko. Sana may ganun po tayong mentalidad. May ganun po tayong ganung pananaw na kung meron man po tayong some kind of talent or skill na meron na tayo bago man tayo makakilala sa Panginoon. But ngayon, so we are set apart for God, for the glory of God, ipagamit natin sa Panginoon. Amen? Ipagamit natin. Halimbawa, yung mga talento ho natin, hindi lang ho yung pag-awit, hindi lang ho yung pagguhit, okay? Kahit yung mga kaalaman ho natin sa teknolohiya, ay maaari po natin gamitin sa ministry. Yung kaalaman ho natin sa pakikipagkapwa, o yung kaloob, spiritual gifts. Pagamit po natin yan sa Panginoon. At yan ang sukat kung sino ba talaga ang una sa buhay natin. Ang Panginoon dapat. Okay? So, for application, wholehearted service can only be attained by humility, sincerity, and sacrifice. Kung walang pusong mapagpakumbaba at repentant, kung wala hong sincerity o willingness to serve, and kung walang sakripisyo sa ating paglilingkod, hindi ho ito may tatawag na wholehearted service. Hindi ho yan tunay na paglilingkod, mga kapatid. Kaya we cannot give the best of our time, talents, and treasures if we react otherwise with the truth and resist to serve for God. So, hindi ho natin aabot yung tinatawag nating wholehearted service kung hindi natin ibibigay ang ating oras, ang ating talento, ang ating kayamanan, kung tayo ho ay, kumbaga, sumasalungat po tayo sa katotohanan and umiiwas po tayo sa tungkulin ng paglilingkod. Kaya, let us serve God with these qualities. Let us serve the Lord with humility. Let us serve the Lord with repentance. With a repentant heart. Let us serve the Lord with a willing mind. Yan po ang sinabi ho ni Haring David sa kanyang anak. Payo ng isang ama sa kanyang anak. Payo din ng ating ama para tayo makapaglingkod ng tama at maging kalugod-lugod ang ating paglilingkod sa Kanya. Okay? So that's number 2, to serve God more wholeheartedly. And sa susunod po, ang pangatlo po natin is to seek God more enthusiastically. So yung pong remaining part po ng verse 9. So if you seek Him, He will be found by you, but if you forsake Him, He will cast you off forever. So ito po yung susunod po natin. Once again, it's the advice, na dapat po nating pagyamanin, mga kapatid, because it's for a faithful service. Okay? Ito ay isang payo para sa isang matapat na paglilingkod, at ang katapatan sa paglilingkod ay paglilingkod ng buong puso and with a willing mind. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa mga katotohanan na inyo pong pinakaloob, ipinarinig sa amin upang makapabuhay kami at makapaglingkod ng kalugod-lugod po sa inyo. Tulungan niyo po kami na mailapat namin ang lahat ng ito sa amin po mga buhay, sapagkat alam namin na ito ho ang magbibigay lamang ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Kung amin pong ilalapit ang amin pong mga puso
sa lahat ng aming pong mga pagkakamali, namin po itong pagsisisihan, at nandun po ang aming kahandaan na magpagamit sa iyo, ay ito ho ang makatutulong, Panginoon, para kami ho ay makapaglingkod ng kalugod-lugod sa iyo. Salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.